Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Maraming salamat po na sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataban ng puso yung mga no comments. Kasi inop ko talaga yung comments, no? Alam nyo na yung kung bakit ko inop. Hayaan nyo na. No need naman din na yun. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Gusto na energy nyo lang talaga. Ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video nito. This is a general reading. Kunin mo lang sa iyo at itapon na hindi sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. This is only a guide. Kunin nyo lang sa inyo. Pag hindi nyo naman to energy, this is an energy reading. Babae, lalaki, anong gender mo, anong edad mo, no? Energy reading po tayo. Kaya, gawin nyo lang itong guide. Kayo pa rin magbabago ng buhay nyo. Meron tayong Libra, Virgo, Gemini. Okay, may mga pagkalito. No, may mga negativity o may mga iniisip ka. Kaya may mga problema ka, ganyan. O nagkakaroon ng, there's a feeling emotions. Nagkakaroon ng emotional feelings or maaring iba dito is a reflection from the past situation or maaring may mga iniisip-isip ka. No, may mga unclear situation, unclear destination, unclear decision or may mga pagkawalan ng katiyakan sa mga decision mo yan, kung anong aspeto ng buhay mo yan, may mga kawalan ng katiyakan sa mga bagay-bagay. Nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo, syempre. No? Kumbaga, may mga multiple choices, may mga pag-aalinlangan, ako nakikita sa inyo, and then medyo nakikita ko yung hardship na to sa iba sa inyo, hindi naman lahat, yan. Kung ayaw nyo ng negative, this reading is not for you. Kung ayaw nyo ng warning, this reading is not for you. Kung gusto nyo lang magandang reading, hindi ito yung, maaaring hindi ito yung gugustuhin yung reading. Kasi ako, sinasabi ko kanina sa card. Ang nakikita ko rin dito, parang may iniisip ka or nagkaroon ng separation or something separation na nangyari. Maaaring humiwalay ka, may humiwalay o hihiwalay ka. Parang may mga ganong situation. Ako nakita, may mga didesisyonan ka. No? May marireceive ka at ang communication, there's a news or communication na mga ganap na mayroon or makaka-receive ka ng message. Either doon. May mga documents, ako nakikita, maaaring mga asikasuhin kang documents, papers, may mga dapat isulat or something speech situation, maaaring yun yung work mo, ganyan. Or may mga dapat ka talagang asikasuhin, mga bagay-bagay, no, na para ma-accomplish mo na yun. So, nakita ko dito. Yung iba sa inyo is may konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Hindi naman lahat kayo. No? May konting delay lang. And then, mayroon ako nakitang stress There's a stress situation. May nakita rin ako na sana hindi lahat magkaroon. Kasi hindi ko alam kung bad feelings lang yun or magkakasakit or may sakit. There's a disease. Ganyan. Kuhanin mo lang yun sa'yo doon. May mga ganun ako nakikita. And then also, sana hindi lahat kasi hindi ko alam kung mahuhulugan ka ng gamit ng mahalagang bagay sa'yo or mananakawan ka. Yun. May mga kasiyahan naman sa ibang aspeto ng buhay mo, may kasiyahan. Ako nakikita. No? Maaaring makakaramdam ka rin ng saya. Iba dito, meron kayong isipin na isang bagay, how to transform o baguhin. Ganyan. O kaya, you will receive something, information or communication. Tulad ng sabi ko kanina. Energy. Energy mo, puso mo.
Okay, ang energy mo hindi maganda. Well, kung positive ka naman, okay lang. At least hindi mo to energy, congratulations. Okay, ang nakita kong, itong nakuha kong energy dito, ang nakita ko sa kanya, out of balance siya ngayon, sa nakikita ko dito. Out of balance itong tao na to. Ang nakita ko din, manifesting. Pero nagkakaroon siya ng chaos, no? Nagkakaroon siya ng pagdi-disorganize sa mga bagay-bagay o sitwasyon niya sa buhay niya. Ito, it's more on, ano siya, parang maybe you're waiting for something na miracle or something manifestation ako nakikita ganyan sa iba, or nakikita ko kasi yung hindi mo pagiging stability this time. Kung sa man ito, siguro iba hindi stable, ganyan, sa nakita ko, or nandun yung chaos talaga, andun yung hindi nagiging balance or organized sa pagpapatakbo ng mga bagay-bagay o situation mo sa buhay mo. Merong mga situation na iba dito nagkakaroon, hindi ko alam kung pagod ka or mapapagod ka or magkakaroon ka ng, or meron ka chronic fatigue situation dito sa nakikita ko dito. May iba ganun. Also, ano to, malolos thought ka, ganyan. Parang may mga iisipin. Andito talaga siya. Andiyan lahat. Pumasok siya dyan. Merong mga bagay na pupursigihin mo, tsatsagain mo, parang ganun sa iba. Mga pagpaplano. Tingnan natin ang parating sa'yo. Anak, parang basayang ano ko, balikot ko Sana hindi ka mapanghinaan ng loob. Kasi medyo may weak energy ako nakikita. Parating kay Cancer. Ay, ano ba yan? Ano pong ibig nyo sabihin? Okay. Ang parating sa'yo. Okay, maaari makaka-receive ka ng communication, text message, or news. No? Ganyan. And then also, yung iba dito, na maaari ito is kapamilya mo. Sa iba sa inyo is maaari magkakaroon ng pagkikita-kita dito sa maaring family mo, kasama mo sa trabaho, ganyan. Magkakaroon ng union sa iba sa inyo. Meron din ako nakikita na may kakausap sa'yo. May kakausap sa'yo na isang tao or may mga nakakasalumuha ka na tao or may kakilala ka, either relationship to or family or kasama sa trabaho. Kung sino man siya na. Ang nakikita ko kasi may tao kasi dito na na maring nililing lang ka o may pangliling lang. Ako nakikita dito. Ganun. Parating din sa'yo, siguro may mga gusto kang gawin o may mga manifestation siguro na gusto mong i-move forward or may mga gusto kang aksyonan, lakarin na maaaring malito ka kung alin doon ang uunahin mo. Yung mga ganun. Siguro may mga aksyonan ka na gusto mo aksyonan, maaaring gusto mo aksyonan ng lahat kaso hindi naman kaya. Diba? Maaaring ganun. Lalo na kung may mga problem, situation, ako na nakikita. No, maaaring iba sa inyo is kung may mga gusto kayong lakarin, actionan, maaaring nagkukulang kayo sa budget, maaaring ganun sa iba. Also, parating sa'yo, maaaring may kakausap sa'yo o kakausapin ka niya. Either siya ang magduda sa'yo o pagdududahan mo siya. Vice versa natin. Sa iba sa inyo kasi yung action mo is limitado lang. No? May mga action kayo na limitado. Yun nga, lalo na pagdating sa pera. Siguro may mga gusto kang gawin na bagay-bagay na ikasisiya mo kaso hindi mo magawa kasi limit lang yung meron ka ngayon.
May mga sitwasyon na ma-manipulate ka daw ng buhay mo o ng mga mangyayari sa buhay. Sana walang struggle situation. Ano dapat iwasan ni Cancer? Sa tingin ko, merong basa sa balikat ko. Nawala, wala pala. Kala ko meron. Anong dapat iwasan? Kaya pagdating dito trust your intuition. Sa lahat ng kakausapin mo, mag-trust ka sa intuition. Huwag ka agad-agad na a-action. Kailangan mo pag-isipan muna. Mas maganda na yung aware tayo sa lahat. Iba kasi sinasabi nila aware sila pero at the end, talo sila, di ba? Dapat mong iwasan. Okay. Dapat mong iwasan na isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo muna pag-isipang mabuti o pag-aralang mabuti yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong desisyonan sa buhay mo. Kung hindi mo naman kayang panindigan, huwag mo na lang gawin. No? Iwasan mo din na hindi ka mag-focus sa yung pera, business, trabaho. Well, alam ko naman na focus ka dito. Siyempre, iwasan mo din yung abusuduhin yung sarili mo or abusuduhin yung meron ka sa ngayon o kaya magpaabuso, no, sa mga tao o sa tao o karelasyon mo man yan, kung sino man yan, no, and then also ma-manipulate. Iwasan mo rin na mangako na hindi mo naman magagawa or mga tao na nangangako palagi na hindi naman nila natutupad. I-vice versa mo yon. Iwasan mo din yung mga taong controlling or ikaw is mag-control ng tao. Yan. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Iwasan mo din yung maging bitter or mga taong bitter. Iwasan mo rin na syempre, yung hindi maging totoo sa sarili in a good way. O kaya, iwasan mo yung mga taong dishonest. Sabi ko nga sa'yo, di ba magtalaga sa intuition mo. Kumbaga, syempre, halimbawa sa relasyon, yung tao na to nangako, palagi na lang napapako. Bakit ka ba magtatara sa kanya, palagi naman siya napapako? Di ba? Kaya don't expect na lang. Ganun lang. Example ko lang yun Ganun. Tsaka pag-isipan mo daw maigi at pag-aralang maigi. Kung yung mga sasabihin mo tama o makaka-good o makakasama. Kung nasa katwiran ka o wala ka sa katwiran. Mga ganun situation. Tingnan natin when it comes to a love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, etc. etc. When it comes to a love. Okay, when it comes to a love, kung iba dito maaaring nagkahiwalay na kayo. Itong taon na to, no? Maaaring nagkaroon kayo ng paghihiwalay, and kung nagkaroon kayo ng paghihiwalay nitong taon na to, maaaring kinontrol kayo niya, no? Sa nakita ko dito. Nagkaroon sa inyo ng frustration dito sa relationship at nagkaroon na ng mga rejection. Nakikita ko rin, kung kayo nagkahiwalay nitong taon na to, meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yun ang nakikita ko. Also, meron tayong, yun din. Aquarius, Gemini, Libra. Yun. Ang nakita ko to kung nagkahiwalay na kayo is talagang sobrang na-pressure ka, no? Dito sa relationship or vice versa tayo. No? Pero hindi yung pag-iintindi Hindi yung kindness ng isa sa inyo. Pero yung relationship is sobrang weak na naganap o nangyari, no? Sa nakita ko dito. Maaring either siya is may family o may karelasyong iba o nagkaroon ng karelasyong iba.
Ganyan. Or nandun yung sitwasyon talaga na hinanap niya sa iba yung happiness or vice versa tayo. Pero ang nakita ko sa kanya, nandun siya sa isang situation na nagkakaroon o natrap siya, no? Natrap siya sa kanyang sitwasyon ngayon. Ibig sabihin, either gusto niyang makipag-union sa'yo or gusto kanyang kausapin. Ganun. Maaring ang sinasabi niya dito is, kasi hindi niya ikaw or siya, hindi niya kasi naramdaman yung happiness and valuing ng relationship eh. Yun ang nakita ko dito. Kaya siguro, nagkarhiwalay kayo. Hindi siya, nakaramdam siya ng kakulangan sa relasyon. Kung kayo is in a relationship, ibig sabihin, gusto kayo rin niya kausap, gusto niya getting together sa'yo ha, sa magkakahiwalay. Kung kayo is magkarelasyon, itong tao na to, ang nakita ko, siguro sometimes siguro, naandun yung nabibigyan kanya ng disappointment sa buhay. Kumbaga nahandun yung situation na hindi kayo nakakaintindihan. Pero, ewan ko why, pero siguro masyado ka lang babait or vice versa tayo ha. Siguro handun yung isa sa inyo is napakababait lang na kahit na alam niya, kumbaga iniintindi nila lang yung mga bagay-bagay, no? Na pag-iintindi ng relationship, yung isa sa inyo, sa nakita ko ito. Kaya nagkakaroon pa rin ng happiness kahit papaano sa inyo. Nagkakaroon pa rin ng pagtatapos ng pressure na to. Kung kayo is single, sa mga single, patiently waiting ang kailangan. Maghintay ka lang daw. Oo. Maghintay ka lang, dumating ang tamang tao sa buhay mo. Kaya tingnan ko, yun pa rin lumalabas. Tingnan natin ang iyong money. Okay, when it comes to money mo, siguro syempre, araw-araw naman kayo gumagastos, no? Sa money mo, may mga pagkakagastusan ka. Either magta-travel ka, o kaya may mga paglabas ng pera, kumbaga. Tumatapon kasi yung pera sa nakita ko dito. Kumbaga, sinasabi rin dito, when it comes to accomplish yung mga bagay na gusto mong ma-fulfill o accomplish sa buhay mo, ang nakikita ko dito, may blockage ka raw para mas lalo siyang mag-grow dito. Kailangan alisin mo yung blockage na yun. Yun ang nakikita ko dito. Yung mga blockage para mas lalo pa siyang magbunga kaso may blockage ka. Maaring may mga sitwasyon na may mga bilhin ito, bilhin yan, yung court dito, lagay sa court, maaring ganun. Kaya nakita. Kaya ang ano ito is you need to improve or to focus or maging practical or maging patient ka sa paggastos. Any opportunity, paki-cancel. Ay, ano ba yan? Okay. Ang opportunity mo, may mga iisipin ka daw na bagay-bagay sa buhay mo. And you try to accept yung bagay na yun. Halimbawa, may naganap na isang sitwasyon na naging hard or problem o gusot man yan, tatanggapin mo na lang yun. Ganun sa nakita ko dito. Para lang magkaroon ng katahimikan at para lang walang humabang away o mga ganong sitwasyon. And also, ang nakikita ko rito, may tao magiging cold sa'yo or hindi yung situation na kuhanin ko pa.
Okay. May tao. May tao. May taong naghihintay. May tao kang nakakausap dito, no? May tao kang nakakausap o nakakasalamuha dito na maaring, o hindi ko naman nakikita yung pag-aaway. Siguro, pagkausap mo siya is you feel relax, ganyan, o handun yung peace nung situation. Maaring kakausapin ka niya, or gusto ka niya kausapin, o naghihintay siya ng action mo, or ng tawag mo, ng connection mo, ganyan. Kasi gusto niya ng union sa'yo. Or maybe ikaw ito, ha? Yun, yung nakita ko. May union, may makikita. No? May pagkikita ng taong malapit sa'yo. O may nag-iisip na gusto kanya makita, o ikaw gusto mong makita. Advice. Okay, ang advice sa'yo. Huwag mong iisipin na walang tao makakatulong at walang tao na susuporta sa'yo. No? Hindi ka nag-iisa sa mundo. Tre obserdo. May isang relationship na mawawasak. Siyempre, ang advice dito is, o kaya may tiwalang mawawalan. Mawawalan ng tiwala sa isang tao. Maring sa'yo, mawalan siya ng tiwala sa'yo, or ikaw mawalan ka ng tiwala sa tao. Okay. Ang advice sa'yo dito is, ang nakikita ko dito is, kailangan mong magpatawad. Kailangan mong magkaroon ng acceptance sa mga bagay na nangyayari in life. Tanggap kasi it's destiny, di ba? So you need to release the pain. Kung may mga bagay o sitwasyon na pinagdadaanan mo problema, you need to share sa ibang tao na trusted person, hindi ka nag-iisa. May mga tao naman na willing silang tulungan ka kung anong hardship na pinagdadaanan mo sa buhay o pagdadaanan mong lungkot man yan sa nakikita ko dito. Yun. Kung kinakailangan na you need to speak out, mag-speak out ka. Siyempre, in a good way. Siyempre. Diba? Para pumabor sa'yo ang lahat o ang destination mo this time. And siyempre, kung may mga, sinasabi to, save money, save, focus, and dedicate sa iyong mga goal this time. Give an effort in the hard work. Be practical. And you need to abandon something into your life. May nakikita ko sa iyo na mga shocking situation happen into your life. There's an unexpected blow of emotion na magaganap o mangyari sa buhay. Iba sa inyo may financial problem. Pero may sadness ako nakikita sa iyo. Maring may mga revelations sa iba. Yan. May mga hindi aasahang magaganap o mangyari. Na pwede mo ikalungkot, ika-depress, or something happen na emotional. Yan. Disappointment, maaring disappointment. Mga intense or something na loss or maraming klase ang loss eh. O kaya din yung trauma sa iba. Yan. Yung mga hindi mo aasahan po. Arigato naman si God bless.